أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Isang magandang hapon po, mga kababayan. Meron po kami libreng mga nabasahin. Libre po ito, kaalaman po sa ating hinaharap na pangalawang buhay. Kung meron tayong mga kaalaman, insyaAllah, kung naloobin po ng Diyos, ay makakatulong sa atin ang kaalaman. Kapag ang kaalaman, kapag ito po ay tama, ay nagbubunga ito ng kapakinabangan para sa ating mga kaluluwa. Kaya inanayaan po namin kayo na sa amin pong mga itinuturo sa tuwing araw ng Biyernes sa ganitong oras ay mag-aralan po ninyo ang mga katuruan na ipinadala sa atin ng ating tagapagbigat. Sinasabi namin na ang katuruan aming ipinapahayag ay galing po sa ating tagapagbigat. Galing sa Diyos na siya may-ari na langit at sa lupa. Sapagkat kung meron ng dapat sundin ng tao, ay dapat niyang sundin ang nag-iisa at tunay na tagapaglikha. Natagpat sa dami ng mga itinuturo ng mga mangangaral, pinapakilala nila na ang Diyos ay nakikita, na ang Diyos ay nasasaktan ng kanyang mga nilikha. Iba't ibang pagkilala ang itinuro ng mga tagapangaral. Kaya para maging sigurado ang ating paniniwala na ito ay nalalagay sa tama, ay pinakailangan po natin ito na pag-aralan. Pag-aralan natin ang mga mensahe na ibinibigay ng ating tagapaglikha. Sa aming pong pag-aaral, kung natatandaan ninyo si Propeta Abraham, siya po ay isinupuri ng Diyos sa panahon niya. At siya po ay binigyan ng mga mensahe, binigyan siya ng revelasyon. Kaya ang ituturo ni Propeta Abraham ay hindi po Biblia. Ang ituturo ni Propeta Abraham kung ano ang mensahe, pangungusap ng Diyos na ibinigay sa kanya para ituro sa mga tao, para maging gabay sa kapanahunan ni Propeta Abraham. Kung natatanda ninyo si Propeta Abraham, ay meron siyang naging anak na pangalan ay Ismael. Siya po ay pinangakuan ng Diyos, siya'y naging isang sugo at propeta. At naging anak din ni Propeta Abraham, si Propeta Isaac. Maria, nani itu. Si Propeta Isaac din ay nagkaling sa lahi ni Propeta Abraham. At nagkaroon siya ng anak. Dito po ay nakilala si Propeta Jacob o Jacob. Sa Arabic ay Jacob. Si Propeta Jacob ay tinatawag na siya ay pinangalanan na siya ang Israel. Hindi po yung
bansang Israel. Sapagkat si Propeta Jacob o Jacob ay ayon sa Biblia, tinawag siya ng Diyos na Israel. Kaya meron siyang pangalan na ibinigay. At yan nga po ay Israel. Dapat magturo ng mga naunang sugo at mga propeta kung ating mapapansin, sila po ay pinibigyan ng Diyos ng mga pangungusap kung ano ang ituturo nila sa mga tao. Ngayon din, lumabas si Propeta Moses at iniligtas niya sa kamay ni Firaon ang 12 angkan ng Israel o 12 angkan ng anak ni Propeta Jacob. Sa mga ginagawang suko, katulad ni Moses, kung inyong natatandaan, siya ay nagtanong sa Diyos kung ano ang kanyang sasabihin kay Firaon. At ang pag-uusap ni Firaon at ni Moses ay pagpapakilala na nag-iisa at tunay na Diyos. At yan ay nababasa rin sa aklat ng mga Kristiyano. Isa lang ang gusto namin ipahirapin na ang isang sugo ay nagtuturo siya ng mga salita ng Diyos kung ano ang sinalita ng Diyos sa kanila. Kaya meron silang guidance, may guide sila kung ano ang kanilang sasabihin. Lumabas din si Propeta Solomon, si Propeta David, si Propeta Jesus. Kung inyong natatandaan, si Jesus Christ, siya ay isang sugo at isang propeta ayon sa katuruan ng mga Kristiyano. At ito po ay pinaniniwalaan namin na si Jesus ay isang sugo, isang tao, isang propeta, anak ni Birhen Maria. Si Jesus ay binigyan ng Diyos ng mga kapayagan o revelasyon. Nakakalungkot isipin na ang ginagamit ng mga Kristiyano sa Biblia, ito po ay hindi ibinigay kay Jesus. Sapagkat nabuo ang aklat na ito na matagal nang wala si Jesus Christ. Kaya yung mensahe na ibinigay kay Jesus Christ, tinatawag po ito na Ebanghelyo o the Gospel of Jesus Christ. Ito ay Injil sa Arabic. Pinaniniwalaan namin ang mga revelasyon o mensahe na ibinibigay sa mga propeta, sa mga sugo. Kaya, nang si Jesus ay inakyat ng Diyos sa langit, after so many years, ay muli, sa kauli-ulian, ay nagpadala ang Diyos ng muling sugo at propeta. Siya, si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Bakit namin pinaniniwalaan na si Propeta Muhammad ay sugo o isinugo ng ating tagapaglikha? Sapagkat ang Propeta Muhammad ay mayroong dalang mga mensahe galing sa ating tagapaglikha. Paano naman namin natitiyak na ang mga binabasa ng Propeta Muhammad
sa ating tagapagligtas. Kung inyong pag-aaralan ang Propeta Muhammad ay hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Kaya ang revelasyon ay binigay sa kanya, ay binigyan siya ng Diyos ng katalinuhan na mapagitan niya, ma-memorize niya ang mga mensahe ng ating tagapagligtas. Kaya ito po ay naging isang aklat na dami ng mga nakasulat sa banal na Quran, na dami ng mga mensahe na ibinigay ng Propeta Muhammad na umabot na umagin kumulang sa 23 taon. Na ang mga mensahe nito ay sinasalita ng Diyos sa Propeta Muhammad. Meron siyang pag-uutos. Ang Diyos ay nag-uutos ng Propeta Muhammad kung ano ang kanyang sasabihin sa mga tao. Katulad na lamang ng mensahe na mababasa natin sa banal na Quran na sinabi ng Diyos kay Propeta Muhammad kapagkat siya ay kinakausap, siya ay sinusubok, siya ay inuutusan. Kaya ang sabi sa kanya, Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'an, alladhi lahu mulku as-samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yamut. Sabi ng ating tagapagligtas sa pinakamalapit na kahulugan, sabihin mo, O Muhammad, na sangkatauhan at totohanan, ako ay isinugo ng Allah para sa inyong lahat na siyang nagmamay-ari ng langit at ng lupa. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Na siyang nagmamay-ari ng buhay at nagmamay-ari din ng kamatayan. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyyin. Kaya paniwalaan ninyo ang kanyang sugo na isang propeta na hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Masya-Allah. Kung ating mapapansin, ang pag-uusap ng ating tagapagligtas sa Propeta Muhammad, siya ay hindi lang basta mangangaral, hindi lang basta magtuturo, kundi siya ay maggagabay sa mga tao. Si Propeta Muhammad ay inuutusan ng ating tagapagligtas na sasabihin niya sa mga tao, o sa katauhan, sa totohanan, ako ay isinugo ng Allah para sa inyong lahat. Yung Diyos na nagsugo sa Propeta Muhammad, nagmamay-ari ng langit at lupa. Yung Diyos na nagsugo sa Propeta Muhammad ay walang ibang Diyos maliban sa Kanya. May hawak ng ating buhay at siya rin ang nagbibigay ng sanhi ng kamatayan. Kaya sa ating pag-aaral, walang sino man na mga tagapangaral at mga tagapagturo na nagpapakilala na sila ay inutusan ng Diyos maliban sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mas kapani-paniwala ko na mga katuruan yung pagpapakilala ng Propeta Muhammad na ito po ay tinanggap ng ating mga ninuno matagal ng mga panahon. Ang ating mga lolo ng mga lolo
ang Propeta Muhammad ay isinugo para sa sangkatauhan, para ituro at ipakilala na siya ay isang sugo at propeta, na siya ay isinugo ng Allah para sa ating lahat. Anong dahilan at nagpapadala ang Diyos ng mga sugo, mga propeta mula pa ng mga unang panahon? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sa mga tweet, ang sabi ng ating tagapaglikha at katotohanan, kami nagpapadala, nagpapalabas ng mga sugo at mga propeta upang ituro sa mga tao na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang at umiwas sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan po ang dahilan at ang Diyos ay nagpapadala ng mga sugo. Kaya nakilala natin si Propeta Abraham, nakilala natin si Propeta Ismael, si Propeta Isaac, si Propeta Jacob, si Moses, si Solomon, si David, si Propeta Jesus at ang Propeta Muhammad, na sila ay mga tinatawag na sugo, tinatawag silang mga propeta. Hindi lang pagkasugo, sila po ay may katabihan ng propeta sapagkat ang isang propeta ay hindi kayang gayahin ng sino mang tao. Kaya mapapansin natin, pag may nagsabing propeta, sila ay pumapalpak, sila ay nabubungin, sila ay nabibisto, na sila ay hindi mga propeta. Kaya walang tagapangaral na nagtuturo na siya ay propeta, maliban lang kay Propeta Muhammad. Sapagkat siya bilang propeta, lahat na kanyang sinabi ay natutupad. Lahat ng kanyang mga ginawa ay merong patotoo, merong revelasyon na ibinigay ang ating tagapaglikha. Kaya ang dahilan ng pagsusugo ng ating tagapaglikha ay upang igabay tayo para ituro sa atin na wala tayong ibang dapat sambahin kundi ang Allah lamang at umiwas tayo sa pagsamba sa mga hindi tunay na Diyos. Tinatawag niya na mga Diyos-Diyosan. Kaya ang aming paanyaya, magpasa po tayo, meron kami mga libreng babasahin. Mag-aral po tayo sapagkat ang pagkuha ng kaalaman ay tayo rin ang makikinabang. Ang kaalaman na pag nasa atin, hindi ito mananakaw. Ang kaalaman kapag nasa atin, pagbubunga ito ng kaligtasan sa araw ng pag-ukot. Kapag kung tama ang ating sinasamba, kung tama ang kinikilala nating Diyos, ay may karapatan tayo na makapasok sa kaligtasan at huwag tayong maparusahan sa apoy ng impyerno. Sapagkat ang pagkapadala ng ating Diyos na kanyang mga mensahe ay merong magandang balita na pagpasok ng mga tao sa paraiso at meron ding babala sa mga tao na hindi may maniwala, sa mga tao na maghahanap pa ng itong reliyon kaysa reliyon na ibinigay ng Allah sa ating lahat. Ang Islam ay ibinigay ng Allah bilang reliyon natin. At kapag tayo ay naganap ng ibang reliyon, maliban sa Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
وهو في الآخرة من الخاسرين. Sino man ang maghangat ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin sa kanya. At sa uling araw, siya po ay kabilang sa mga talunan. Kaya mga kababayan, ito'y salita ng ating tagapaglikha. Ang tanggapin natin ay yung sinabi ng ating Diyos na Islam lamang ang relihiyon na tatanggapin niya pagdating ng araw ng paghukom. Ito'y revelasyon, ito'y kapahayagan, ito po ay mensahe ng ating tagapaglikha. Hindi ito puro-puro, hindi ito pala-palagay na katulad na ginagawa ng mga tagapangaral na hindi isinugo ng ating tagapaglikha. Kaya mga kababayan, bilang pagmamahal natin sa inyo, bilang pagmamalasakit na tayo po ay makaiwas sa apoy ng impyerno, na tayo po ay huwag maparusahan pagdating ng araw ng paghukom, inaan po namin kayo na tanggapin at inalangin na ang tunay na Diyos ay ang Allah at ang kanyang huling sugo ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ang aming panyaya. Wakir da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, magandang araw po sa inyo lahat.